Boarding na. We're going to Dallas, Texas. And delayed kami. Mamaya ang kwento. Sorry for the bare face ng pangit ko. Sabi kong tigyawad ngayon. So, storyline kasi dito. Ang flight kasi dapat namin is 8 AM. 8 AM, 7. Ay, actually 8 nakalagay na. Pero sabi kasi 2 hours before we need to go to the airport. So, we went there siguro magsi-6 na or 5 something earlier. Since siyempre may pila pa and everything. But okay, not delayed. So, unang sinabi 9 AM boarding. Hanggang sa naging 10. Tapos naging 10:50 kasi di pa dumadating yung piloto. So, grabe ilang hours ako. Pagdating namin dito na, ilang hours ako dito. So, nakatulog naman akong auntie dito sa upuan. Pero, kinakabahan kami kasi yung mom ko is chance passenger only. Tapos ako regular. Luckily, since na-delay nga siya, maraming nag-back out na seat. So, nagkaroon ng seat yung nanay ko. Tapos ito na ang pinaka-ironic. Like, Zone 8 kasi ako, which means pinakadulo pang zone. Tapos nasa Zone 3 pa lang yung binaboard nila ngayon. So, pang 8 ako. Hayop. Nanay ko, binard na. Kaya lang, wait for her. For me though. Charot. Ang hinintay ko is Las Vegas, Los Angeles, and actually na lang, LVLA and itong Texas. Waiting ako sa pag-Disneyland. We're now boarding. Reach to Dallas. We're boarding all rows, all zones, all tickets from customers. Boarding call. So let's check our seat. We're now almost ready to go, so please take your seats, fasten your seatbelts, store your tray table, carry-on items, ensure your all armrests are in the resting position. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. So, story time. Nung time kasi na yan, diba galing ako CR or VTR? Ayan, nangyari yan. Tapos pagbalik ko ng upuan, kasi siguro mga 6 rows. Basta medyo onti lang yung distance ng CR sa seat ko. Tapos pagbalik ko ng upuan, biglang nawawala yung phone ko. Kasi yung isa kong phone, yung iPhone 12, yun yung gamit ko na pang film ng mga videos. Hiniram ko yun sa tatay ko kasi pang data niya lang yung spare phone na yun. Hiniram ko pang vlog. Nagkaroon na ako ng experience noon na nawalan ako ng phone. So, nung time nung pagbalik ko, tapos nawawala, nagpapanik ako kasi syempre, hala, ano ang gagawin ko? Mawawala na naman ako ng phone, ano na naman sasabihin sa akin. Grabe talaga, yung phone ko kasi na yun, nasa pocket ng jacket ko. Tapos, syempre parang nahulog lang yun somewhere before ako makapunta sa seat ko kasi imposible namang nahulog ko siya sa sink, ganon, or sa inodoro kasi laki-laki naman nun, mapapansin ko. Pero kabang-kaba rin ako nun kasi una, another phone na mawawala sa akin. Pangalawa, nandun yung vlogs ko, nandun yung videos ko, so wala akong any memory na pang vlog ko or at the same time na nag-US ako. Pangatlo, girl,
yung phone na yun, wala siyang password. So, may laking chance na pag ninakaw yun, mahahack yun. Kumbaga, magagawa niyang phone niya yun kasi wala na password yun. So, tanga ko lang no time na sobrang nagpapanik ako. Siguro sa loob ng 3 hours or what or more, sa loob ng mga hours na yun, hindi ako makatulog, sir. As in, talagang hanap ako ng hanap. Tapos, inas ko na, syempre, barok-barok yung English ko, girl. Inano ko na yung flight attendant na, sir, by any chance, you find it here. Nakita ko yung video ko, yung nag-aura-aura ko sa mirror. Roll VTR. Pinakita ko yan. Tapos sabi niya, okay, you're fine. Kasi syempre nahiya ako na ganun-ganun yung aura ko sa video. Kasi nandun yung pruweba na nasa pocket ko lang siya noong una. Tapos pagbalik ko naman na agad. Tapos yung katabi ko, ano ko rin, American din yung katabi ko. Tapos parang nakulit ko siya. Eh syempre, grabe panic ko. Di ako makatulog. Hindi ako lahat na overthink ko na sasabihin sa ng tatay ko. Nakawala na naman ako ng cellphone. Tapos, ayan, nag-isip na ako ng paraan. Like, kumbaga, willing ako to give anything. Mahanap lang yung phone na yun. And noong time na yun, may sarili nga akong budget. May cash ako on hand. Sabi ko, sa katabi ko talaga, is $50 okay? I mean, parang enough na ba yun para mahanap yung phone ko? If ever nakita niya, mamimigay ako ng premyo, gano'n. Pati yung flight attendant, sinabihan ko ng gano'n. Biglang, nung nakalanda kami, nakita ng katabi ko, sa ilalim ng pala ng upuan ko. Ang tangtang ko. Noong time na yun, sobrang nahiya ako. Pero kasi at that time, parang, Lord, kunin mo na, wag lang mawala tong phone na to. Ganon. Gumaganon na ako. So sabi niya, oh, there it is. Parang sa ilalim daw ng upuan ko. So, shit, oo nga, gumanon talaga ako. Kasi yung ilalim pala ng upuan ko, is, din siya, blue. Ganyan siya. As in, ganyan. Ganyan din yung kulay ng mat rug sa aeroplano. So parang, di ko siya mapapansin. Sabi pa ng katabi, oh, I think you just need fresh your eyes. Sabi ko talaga, oh my God, I'm so... Eto pa, di nga marunong nag-feeling English speaking nga ako. Ito talagang yung, sabi ko sa kanya, oh, I'm so grateful to you. Grateful to you? Ano kasi, Lord? Diba dapat parang, thank you so much. Thank you for helping me. You're so kind. Talagang, I'm grateful to you. Yun lang naman ang story time. So, thank God talaga nahanap yun. Back to the vlog. Using the thing though. Oh, yeah. Not in the White Elephant Saloon. It's a random. Dance Me to the End of Love. Bonus. Civil Wars. What is that? Simon, sa tingin mo, si Lisa at si Frederick talaga? Oo. Oh, no. Ayaw niya Really? They're just business partners. Si Selos siya. No. Ako, feeling ko talaga. Ako din, sobrang. Ako rin. Sobrang coincidence na ng mga... Have you seen she's dating like, the Japanese Hindi guy? nga totoo yun. Yun yung nasa dream music video niya. Pocket You feeling don't know. sila doon. You don't know. See, their chemistry is way better than... Trabaho lang yun, but she's with the bad. I support. I don't. Selos siya. So, mas nice.
Go. Jan, nandyan ka na, Janelle. Ano ba yan? Pre. Paano ako, pre? Paano ako? Mag-hi lang, Janelle. Magsasalita ata siya yung Paloy. Wow, kilala mo na. Sige, sabay tayo tumakbo. Sige. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? Pre, ang bano mo naman. Nasa harapan mo na kanina eh. Andiyan na ba? Nawalan kasi ako internet. Nakakonect lang ako. Ano si screenshot niya. Naka-screenshot record na si Handa na ako. Lag ka. Lag ka. Naglag ka. Naglag ka. Tsaka maganda kasi yung sky. Yeah, the sky. Yeah, compared kanina. Hindi ko lang nakita na kabukas ko. Hindi ko lang nakita na kabukas ko. Dati wala. Ayan. Tesla. Yeah. But it's okay for the video. Sabi ko sa iyo, I saw the P. That's why we have to park there. Ay, na may umalis. Doon na lang tayo. No? That's it. Meron tak dito sa inyo na. Meron dito. So, ayun. Okay naman, oo. Siguro naiyak ako. Ano kaya natuto na guys? Ayan, maanda. There, this is coming. Ay, pakita mo yung ano, may sound yan, di ba? May maganda, umigilaw. Tapos, bumubukas yung mga may sound. Bubukas yung ito. Bubukas yung ano. Muna, tapos kung ano bubusan naman niya para hindi isa-isa ang pasok. Pero dito pwede lang.
Drive-thru. Ayun na to, Post Malone, Racing Kings, picturean mo yan. Mamaya, maglabas natin. Pero ang dami. Usually hindi matao dito. Ano yan? At bakit meron tao na like that in the tent? Ano yan yun sa order? Drive-thru nila. Hindi meron dapat. Ganun dito. Pag lalo pag busy, may tao. Nag-abang? Oo. Yun ako. You're very welcome. You have a good day. It'll be up in a moment, okay? Bye. Thanks for coming. Ano lasa nito? Dr. Pepper, parang... Root beer? Try mo muna. Sige, pwede ka naman eh. More content. Pwede naman yun eh. Ah, ganun yun dito. Parang licorice. Oo. Yummers! Kain po tayo! Excited na siya sa Santorini trip niya. Yeah. No. No, yes, work. No work. CR va. Wow. It's nice. It's good. This here is good. Parang locker rin na. Atake to sa Post Malone. CR ba? I'm ready. You're ready. Tayo ay magsha-shopping dito sa Uniqlo. Kahit may Uniqlo naman sa Pinas, pero this looks nice. $59. God, $59 for a pair of pants. It's not worth it. Mahal. Oh, yeah, it's mahal. $59 for a pair of pants. Right? Sobrang mahal din. You know where Spencer's at? Ah, it's downstairs. I got this shirt from here. How much is it? I think it's $20. Oh. It's on sale? No, I got this on sale for like, I think $16. Because it's already... Oh, yeah? Di ba mahaling magpaganto? Yeah, it's already stitched. Yeah, that's why it's cheaper. Recycled and unbiased. Kasi it looks like a last one. Yeah, so
We're in Ralph Lauren, an outlet store. Magpapanggap mayaman orange. Ano? Kasya sa'yo? Tingin mo. Or large ka? Medium. So we're in Texas's outlet stores. Girl, it's very hot in here. And like, actually we came on a bad day. I mean, on a different day. We should... Huwag na magpanggap ng English pa, malimit naman. Pero ang akin lang, ito na. Dapat hindi kami pupunta dito kasi it's a Sunday. And every Sunday it closes early daw. I'm headed to Adidas. Got the goods! Charas! Dito sa nanay ko yung iba. Mostly. Kasi walang maganda dun guys, kahit mura. I mean, kahit yung ibibigay ko sa mga naalala. Parang hindi na ako para pumili pa. At hindi nga maganda yung iba. Mura nga, pero di naman maganda. So parang hindi ako para magsayang pa ng pera. Tapos parang energy. So ito yung indoor stadium ng mga nagfo-football. Ano siya? Headquarters and training facility ng Dallas Cowboys. These eye drops. We should have those. They should be in aisle 17. Yeah. When you go down aisle 17, it's on your left hand side. And then I will go straight here or in the counter? Either way, you can either check out back here or up front as well. Okay, thank you. Aisle 17. Ate, nag-irritate kasi yung mata ko. Ano siya, parang namumula lagi ng ewan ko ba. Nagsimula siya sa NYC kasi feeling ko talaga sa usok, ganun, sa mga naaamoy kong mga alam niyo na. Naubos na yung gamot na binigay sa akin ng asawa ng parang pinsan ng nanay ko. Kaya, ayan, bumibili na tayo ng bago. Post nyo na lang para sa prices. Sobrang mahal. Hindi, para pag may natira o may gusto magpalit. Butter. Butter yung mama, masarap. Isaw-saw. Masarap sa'yo. Sarap talaga yan. Tapos iba-iba flavor every week. Edit Jeff? Sarap, no? Dito John, kain. Ay, masarap ka rin. Masarap ako eh, kaya mamadali ako. Gugustuhan niya. Hindi ko matapos. Ha? Ano oras lang? May pasok ka ba? Bukas pa naman ang gabi.
ako sa pero nung pumunta ka Florida, sabi ni Sig mo. So we're in Vegas, baby. Pero honest thoughts, sobrang init. Like literally, kasi desert place siya. So, Ang ganda dito, no? Tingnan mo yung building na yun. Para ka nasa Universal Studios, pero nasa city vibes. Etong next na pupuntahan natin is Las Vegas Strip. Ano siya? Part siya dyan sa Las Vegas Boulevard na nadaanan namin. Ano kasi to, dito talaga mostly yung mga attacking hotel, yung mga casinos, ganun. Tapos nandito yung heart ng city talaga. Kasi ang gaganda na spot. Yan o, kita mo. Yan o, may Statue of Liberty pa. Tapos sa likod may roller coaster. Kaso sayang hindi ko nga siya nagawa. Pero okay lang, nakita ko naman siya. Tingnan mo, yan, magaganda yung mga palm trees sa gilid, mga parang mga social na stores. Basta ang gaganda ng mga infrastructures dito, ang gagaling, sobra. Diyan, makikita mo rin mamaya yung parang Little Paris ba? Parang sa lahat ng dyan. Ganun yung vibes. Ayan na siya. Tapos dyan kami sa next day. Pero sa first day namin dito sa Vegas, ang una naming pagsistayan is Caesar's Palace. So we're in Las Vegas. Oh, it's good here. It's pretty. And here's Fendi. Attack! Guys, fun fact, this is just a mall. Grabe, parang masili. Wow! Galing pa tagilid. May show pa si Donnie, Pangilinan. Pogo can. Charot. I'll have the pistachio and the mint chocolate.
How much is the medium? $8.90. Okay. Thank you. What the? Since Las Vegas is known for casinos, it reeks smoke here. Like, di pwede dito yung mga non-smokers, non-vapers, ganun. Pero I'm enjoying my trip. Actually, I like everything pala. Kasi syempre, nung first time ko mag-New York, parang, ay na yun. Pero, nang may comparison ako ngayon, I like it. I like the US, actually. Actually, I really want to stay here. Like, more than a month. But I also love to live here. Like, I would love to. Maano naman yung English ko, pero at least, diba? Gagaling yung English ko. Diba nga, hindi ko nag-English ako habang nagsasalita kanina. Pero, practice lang, te. Pag di ganyan na. Wow! Looks good! Natin, may marijuana. May nagpamarijuana dito. Yung nakikita niyong bilog yan ang The Sphere ng Las Vegas. Para siyang MOA Globe kung i-compare sa Pinas. Pero dito kasi sa loob, may mga concerts dyan. Tapos dyan din ginaganap yung mga parang 4D na effects, ganun, napakulo. Sadly, hindi kami nakapasok dyan kasi mahal ang ticket. As you can see, nakikita mo yung sapatos or yung paa ni Nessa Rose. Kasi Wizard of Oz ang kanilang theme ngayon. So parang pinapalabas nila dyan ang Wizard of Oz ng parang movie to. Pero may 4D effects. And syempre, since kaka-weekend ko lang nung nasa New York, gusto ko rin ma-experience yung sa The Sphere na parang Wizard of Oz kasi connected nga, di ba yung dalawa. Pero dami kong daldal. Long story short, hindi kami nakapasok dyan. Pero thankful pa rin naman ako. At least nakita ko siya ng malapitan. Totga ko siya ngayon or para bang multo ba? Ang damdamin ka! Ang kakantayin natin kasi nga Wizard of Oz siya dyan. Somewhere over the rainbow. We deserve each other, me and Bach. Please, Alphabet, try to understand. I do. Just how many? Two?
Ayan, kakatapos na natin mag-high roller. So, yung XP niya para kang lang nag-Ferris wheel sa Moai. Pero syempre, yung view mo dito is Las Vegas. And as you can see, malapit tayo kay... Nasa na ba ako? Sa Hell's Kitchen. Charot. Ayun, nasa ilalim na tayo ng Eiffel Tower. Chares. Pero ayun nga, ang ganda dito kasi parang halos lahat ng mga tourist attractions all around the world may mini versions dito sa Las Vegas. Yung Eiffel Tower, yung Statue of Liberty, yung noon ng video, if naalala niyo yun. And now, panoorin nyo tong Dancing Water Fountain Show. Kung ano man tawag dyan. Sa fountain show. Go! Comment down below sino yan. Sino sa mga kaibigan ko yun. Natutuwa ako. Sweet. Naiyak ako kasi wala. Grabe.